lahat ng kaya kong ibigay na kaligayahan sa'yo, hindi kayang ibigay ng pera mo. As if God is telling us, napakababaw ng kaligayahan mo, pinagpalit mo ang pamilya mo. Sa kagustuhan mong kumita ng malaki, sinira mo ang tiwala ng tao sa'yo. Napakababaw ng kaligayahan mo, pinagpapalit mo ang mahal mo dahil sa galit, dahil sa pride mo. Ang babaw ng kaligayahan natin, when we could be happier, kung lagi lamang tama ang gagawin at pipiliin natin. Buti na lamang ang Diyos ay matyaga sa atin. Come on! Tikman mo, danasin mo, tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo at makikita mo, isasantabi mo ang iba para sa Kanya. Ano po ang kinauuhawan ninyo? Tama po ba naman ang pamatid-uhaw na iniinom ninyo? Natural para sa ating mga tao ang mauhaw sapagkat napapagod tayo. In fact, kahit natutulog tayo, gumagana ang sistema ng katawan natin, lalo na ang mga internal organs natin. And our thirst is our body's way of telling us we are running low on water, which it needs to function well. Kasi kapag nagkukulang tayo sa tubig, naubusan tayo ng tubig, wala tayong mainom na tubig. Mamamanglaw tayo, manghihina tayo, magkakasakit tayo. At po pwedeng ikamatay pa natin ito. In fact, sabi ng mga pag-aaral, po pwede tayong tumugal ng ilang linggo nang hindi kumakain. Pero kung hindi tayo makakainom, ilang araw lang ang itatagal natin. Ganon kaimportante ang tubig sa buhay natin. Sabi ko nga, our need for tubig is too big. Very big. Nevertheless, dapat nating maisip, hindi lang tayo katawan, tayo ay may espiritu rin naman. Kaya hindi lamang pisikal na pagkauhaw ang ating nararanasan. Merong mas malalim na pagkauhaw. Ito yung espiritual na pagkauhaw. Mas malalim itong pagkauhaw kasi hindi ito kayang tugunan ng material na pamatid-uhaw. Iyaan ang masasabi nating naging pagkauhaw ni Kristo sa ating ibanghelyong napakinggan. Isipin po ninyo, Diyos siya. Kaya niyang lumikha ng tubig anytime. Pero bakit humingi siya ng mainom? Kasi ang gumagana dito, hindi lang ang kanyang pisikal na pagkauhaw. More than this, ang gumagana dito ay ang kanyang espiritual na pagkauhaw. Espiritual na pagkauhaw sa pagbabago ng isang makasalanan na kausap niya, yung babaeng Samaritana. Actually po, pwede nating isipin na ito'y parang isang prefiguration ng magiging pagkauhaw sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon. Di ba sasabihin niya, nauuhaw ako. Hindi lang yun pisikal na pagkauhaw. Kahit drum na tubig ang ibigay mo kay Kristo sa pagkakataong yun, hindi mapapatid ang kanyang pagkauhaw sapagkat ang natutuyo, hindi ang kanyang lalamunan, kundi ang kanyang kaloobang nauuhaw para sa pagbabago nating mga makasalanan. On the other hand, ito rin ang pagkauhaw na masasabi nating nararamdaman nung babaeng Samaritana sa ating ibanghelyong napakinggan. Hindi nyo na itatanong yung istorya ng babaeng ito. Kasi ang binasa po natin ay shorter version. Yung original version, longer version, sinasabi doon, naka-anim na asawa na ang babaeng ito. So po pwede natin talagang isipin, matagal na siyang naghahanap ng tunay na kaligayahan na hindi niya talaga maranasan sa kanyang buhay until Jesus Christ came into her life. Pang-pitong lalaki sa buhay niya. Alam po ba ninyo, para sa mga Hudyo, ang 7 ay simbolo ng perfection. And so the 7th man in her life perfected her, completed her. Kaya hindi rin nabanggit sa Ebanghelyo, may hawak siyang banga. Yun yung pinag-iigib niya. Gamit yun ng material na pamatid-uhaw. Pagkatapos niyang makilala ang Panginoon at tanggapin si Kristo sa kanyang buhay, iniwan na niya ang banga na yan. Na para bang sinasabi, wala nang halaga sa kanyang lahat ng bagay sapagkat si Kristo ay natanggap na niya sa kanyang buhay.
Natatandaan ko dati kumakain ako, kung bakit parang may idinudot-dot sa aking pagkain ng nanay ko. I realized meron talaga. And so, I politely said, "Ma, meron na po akong kinakain." Abay, dinudot pa rin at ang sabi, "Kainin mo, na nalalaki pa ang mata." Siyempre, takot ko kay mama. Kinain ko. Nung kainin ko yung pagkain pinatatry niya sa akin, ang nanlaki naman ay ang mga mata ko. Sarap kaya? Yung reaksyon kong yun, isinantabi ko yung mga kinakain ko at yung binigay ni mama, ang inupakan ko. Bakit ko nasabi yan? Kasi ang sinasabi sa atin sa Psalm 34 verse 8, "Taste and see the goodness of the Lord," na para bang ipinagmamayabang ng salmista. Come on! Tikman mo, danasin mo, tanggapin mo ang Diyos sa buhay mo at makikita mo, isasantabi mo ang iba para sa Kanya. Ang nangyayari, ang nagiging problema sa araw-araw, ang isinasantabi natin ay siya at ang focus natin ay ang iba. Nagpapagoyo tayo sa demonyo sapagkat binubusog tayo ng demonyo ng maraming mga material na pamatid, gutom at uhaw, material na pagkain at inumin para pagdating kay Kristo, busog na tayo, wala na tayong gana. Ang isang gauge niyan, alam niyo kung ano? Yung pagdarasal natin sa Diyos. Kung tayo tumatawag sa Diyos, bato-bato sa langit tamaan, huwag magagalit. Kapag araw lang ng linggo, naaalala natin siya. Sa araw lamang ng linggo, tumatawag tayo sa Kanya. Sa loob lamang ng misa at pagkatapos nito, hindi na tayo makakaalala sa Kanya. Dumadating pa yung pagkakataong kahit araw ng linggo, tinatamad pa tayo. Anong ibig sabihin nun? We are not really thirsting for Him. Ang matindi, we are allowing the devil to quench our thirst for God sa pamamagitan ng pagpapababaw ng demonyo ng kaligayahan natin. Kasi imbes na mauhaw tayo sa espiritual na bagay, pinapamper na lang natin ang ating sarili ng mga material na bagay. Pinabababaw ng demonyo ang kaligayahan natin. Hindi masama ang mga material na bagay. Hindi masama ang mga pleasures na binibigay ng mga material na bagay. Pero those pleasures should lead us to crave for more. Sapagkat ang sabi nga sa Ecclesiastes, God planted eternity into our hearts. Hindi pa tayo nagtataka kung bakit naliligayahan tayo sa mga material na bagay. Pero parang, o hindi lang parang, talagang tayo nagkikrave pa. Hindi tayo tunay na nagiging masaya. Sapagkat ang nauuhaw talaga ay ang ating espiritu at ang Diyos lamang ang pwedeng makapuno nito. Sabi ko kanina, hinahayaan natin ng dyablo na pababawin ang kaligayahan natin. What do I mean? Alam po ninyo, hindi laging positibo ang ibig sabihin ng mababaw lang ang kaligayahan yan. Unless naranasan mo na ang kaligayahan sa iyong buhay na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Doon pwede mong masabi, mababaw na ang kaligayahan mo sapagkat napuno ka na niya ng kaligayahan sa iyong buhay. So much so na kahit simple, kahit konting kaligayahan na lang ang ibigay ng tao, ng bagay, ng pangyayari sa iyo, okay na. Wala nang paglagyan ang kaligayahan mo. Nag-uumapaw na agad ang kaligayahan mo. Kasi nga, napuno na ng kaligayahan nagmumula sa Diyos ang buhay mo. Doon pwede mong masabi, mababaw na lang ang kaligayahan mo. Kasi nga, napuno na niya ng kaligayahan ang puso mo. Pero po pwedeng maging mababaw ang kaligayahan natin sa paraang negatibo. Ito'y kapag, katulad ng sinasabi ko kanina, hinayaan natin ang dyablo na pababawin ito. Kapag hinayaan natin ang dyablo, nabusugin tayo ng mga material na pamatid uhaw, gayong ang nauuhaw ay yung ating espiritualidad sa buhay. Pag ganon, sasabihin ng Panginoon sa atin, napakababaw ng kaligayahan mo. Napakababaw ng kaligayahan mo. Pinagpalit mo ako. As if God is telling us, sa pera, tama ang pera mo ay maraming kaligayahang maibibigay sa iyo. Pero lahat ng kayang ibigay na kaligayahan ng pera mo, kaya kong ibigay sa iyo.
On the other hand, lahat ng kaya kong ibigay na kaligayahan sa'yo, hindi kayang ibigay ng pera mo. Napakababaw ng kaligayahan mo. As if God is telling us, napakababaw ng kaligayahan mo. Pinagpalit mo ang pamilya mo sa babae mo, sa lalaki mo. Yung pamilyang binuo ko para sa'yo. Huwag na nating pag-usapan yung relasyon ninyong mag-asawa kung hindi ka na talaga masaya. Pero paano yung relasyon mo sa mga anak ninyo? Yun ang nawala sa'yo. Napakababaw ng kaligayahan mo. Pinagpalit mo ito. Napakababaw ng kaligayahan mo. Sa kagustuhan mong kumita ng malaki, sinira mo ang tiwala ng tao sa'yo. Mas malaki ang nawala sa'yo. Sapagkat mas marami kang kikitahin kung mas maraming taong nagtitiwala sa'yo. Napakababaw ng kaligayahan mo. Pinagpapalit mo ang mahal mo dahil sa galit, dahil sa pride mo. Hindi mo naisip na pagdating ng araw, mas madaling alisin ang galit mo kesa papanumbalikin ang nasirang relasyon mo sa mahal mo dahil ipinagpalit mo ito sa pride at sa galit mo. Napakababaw ng kaligayahan mo. Ito yung parang sinasabi ng Diyos sa aklat ni Propeta Jeremias 2:13. Pinagpalit mo ako na bukal ng tubig ng buhay sa balon na butas. Ano ka pa naman? Parang ganyan ang sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan sa mga taong nalulugmok sa kasalanan. Isang Christian writer by the name of C.S. Lewis ang nagpahayag minsan ng ganito. We are half-hearted creatures fooling about sex with ambition, with drinks, and yet infinite joy is being offered us. We are like an ignorant child who wants to play in the mud, in the slums, because he cannot understand that there is an offer of vacation or holiday at the sea. Hindi ganun yung perfect words nun, pero parang ganun. Sa Tagalog, tayo'y parang mga bata raw na nagtatampisaw sa estero, sa isang squatter, na inaalok tayong, tara, magbakasyon tayo sa karagatan, maglaro ka sa dalampasigan, mas malinis doon, mas masaya doon. Sabihin mo, ayoko, kasi nahirati ka na doon sa estero. Ganon ang taong ipinagpapalit ang Diyos. Ganon ang tao na umaasa sa material na pampatid-uhaw para patirin ang kanyang espiritual na pagkauhaw. Sabi ni C.S. Lewis, we are too easily pleased. Ang babaw ng kaligayahan natin when we could be happier kung lagi lamang tama ang gagawin at pipiliin natin. Buti na lamang ang Diyos ay matyaga sa atin. Don't you realize He's still blessing us despite our sins? Katulad ng pagtatyaga niya sa babaeng Samaritana sa ating gospel reading. Kung ilang beses siyang inisnab, but Jesus still pursued her. Katulad ng pagtatyaga niya sa ating first reading sa mga mareklamong Israelita, nagtsatsaga ang Diyos sa atin. Kaya hindi rin nakapagtataka na nauuhaw siya. Bakit? Napapagod din siya sa paghahanap sa atin. Dahil kung saan-saan tayo nagpupunta, sumusuot, dahil sa pagkakasala natin, maawa naman tayo sa Panginoon na may likha ng lahat na kayong lumikha ng tubig pero nauuhaw sa pagbabagong buhay natin. Ngayong Kwaresma, lalong-lalo na ngayong papalapit na mga mahal na araw, pati rinawa natin ang kanyang uhaw, ang uhaw ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagbabagong buhay natin. Let me end with this. Kasi nakuha ang attention ko ng bottled water na ito. May tatak po siya. So, ang nakuha ang attention ko nito, yung caption niya. Ang nakalagay kasi dito, ayan, tubig para sa mga mapagmahal. May ganun? Naisip ko, kung ang tubig ay para sa mga napapagod kasi nauuhaw, ang ibig sabihin ba nito, nakakapagod magmahal? Kung nakakapagod pala magmahal, bakit tayo nagmamahal? Bakit sinasabi natin masarap ang mahal? At bakit ka patuloy na nagmamahal kung nakapapagod palang magmahal? Hanggang sa maisip ko, hindi naman siguro nakapapagod magmahal. Ang nakapapagod palagay ko ay yung paulit-ulit kang masaktan ng iyong minamahal. Paulit-ulit kang pinaasa, pinaghihintay, pinag-expect, paulit-ulit kang sinasaktan
Yun ang nakapapagod. A loving person, I think, will not say, pagod na akong magmahal. I think instead, he will say, pagod na akong masaktan. A loving person, I believe, will not say, ayoko nang magmahal. Instead, he may say, ayoko nang masaktan. Kaya yung iba humihiwalay, lumalayo, nakikipag-cool off, umiiwas, hindi mo na kumikibo. Hindi dahil ayaw nang magmahal, kundi dahil pagod na o ayaw nang masaktan. May kilala nga ako, matagal na silang hiwalay ng asawa niya, mga 10-15 years na. Nakausap ko minsan, ang sabi niya, alam mo, Father, sa palagay ko lang, pag dumating yung pagkakataong pinabayaan siya ng kinakasama niya, palagay ko, matatanggap ko pa rin. Hindi na tulad ng dati, pero aalagaan ko pa rin siya. See? May mga naghihiwalay ng ganyan. Nandun pa rin yung pagmamahal. Chinecheck pa rin nila, lihiman, ang kanilang minamahal paminsan-minsan. May concern pa rin. Minsan hindi mo kikibuin yung anak mong pasaway. Hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil napapagod ka na sa ginagawa niya. Nasasaktan ka. Minsan hindi mo kikibuin ang magulang mo. Pero hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil napupundi ka na, puro na lang reklamo, hindi nakikita ang halaga mo. Minsan hindi mo nakikibuin o medyo lalayo ka sa kapatid mong parang walang utang na loob sa'yo. Hindi dahil sa hindi mo na siya mahal, kundi dahil lagi ka na lang na sinasaktan ito. Sana maawa tayo sa mga taong ganito, na tunay ang pagmamahal sa atin, pero napapagod na, hindi sa pagmamahal sa atin, kundi sa sakit na ibinibigay natin. Sana tulad ng sinasabi natin sa ating Panginoon, patirin natin ang kanilang uhaw, pero hindi ng mga material na bagay, kundi ng kanilang totoong kinauuhawan, yung pagbabago natin, yung pag-thank you natin, yung paghingi natin ng tawad, yung pag-apologize natin, yung pag-sorry natin, yung pagpapahalaga natin, yung pagmamahal natin, or at least yung respeto at konsiderasyon natin. Sa pagkatandaan natin, ang mapagod ng mapagod ay nakakapagod din. Huwag sana nating abusuhin ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Ito sana ating hilingin para sa iyo naman na masyado nang nasasaktan dahil sa iyong minamahal. Huwag ka sanang mapagod magmahal. At katulad ng sabi ko nung nakaraang linggo, encourage yourself in the Lord. Siyang nakakakita. Hindi man nakikita ng iba ang iyong halaga, nakikita ng Diyos. Hindi man nila magantihan ang kabutihan mo, ang Diyos ang siyang gaganti para sa'yo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.